Paano kung ang simpleng ugali ng pagpapakumbaba ang susi sa pagbuhos ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo? Paano kung may isang katangian na kayang baguhin ang kapalaran ng iyong pamilya at ng iyong kinabukasan? Maraming tao ang naghahanap ng biyaya pero nakakalimot sa ugaling tunay na kinalulugdan ng Panginoon. Sa bawat pahina ng Biblia, paulit-ulit na ipinapakita na ang mapagkumbabang puso ang itinataas ng Diyos. Narito ang isang paalala na kayang magmulat ng isipan at magpabago ng puso kung pakikinggan ng buong pagkatao. Sa panahon ngayon, maraming puso ang napupuno ng pagmamataas at pagtingin sa sarili. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin sa yaman, ganda o lakas ng tao. Mas pinapahalagahan ng Panginoon ang pusong marunong yumuko at kumilala sa kanyang kapangyarihan. Kapag ang isang tao ay natutong magpakumbaba, doon nagsisimulang gumalaw ang kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Isang makapangyarihang katotohanan na dapat maunawaan ng bawat nananampalataya. Sabi sa Biblia, God opposes the proud but gives grace to the humble, according to James 4 verse 6. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagmamataas ay naglalayo sa tao sa biyaya ng Diyos, habang ang pagpapakumbaba naman ang nagbubukas ng pintuan para sa kanyang pagpapala. Kapag ang puso ay marunong magpakumbaba, mas nagiging malapit ang ugnayan sa Panginoon. Biyaya, gabay at kapayapaan ang kusang dumadaloy sa buhay ng taong may ganitong puso. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa bawat araw na dumadaan, may pagkakataon ng bawat isa na piliin ang magpakumbaba. Hindi madali ang landas na ito, lalo na kung nasanay ang puso sa pagmamataas. Ngunit ang gantimpala na naghihintay ay higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Ang presensya ng Diyos ang magiging kasama ng taong marunong magpakumbaba. At sa presensyang iyon, matatagpuan ang tunay na kapayapaan at direksyon sa buhay. Una, ang pagpapakumbaba ay naglalapit sa iyo sa Diyos. Ang pusong marunong magpakumbaba ay mas madaling nakakaramdam ng presensya ng Panginoon sa kanyang buhay sa bawat araw na lumilipas. Kapag ang isang tao ay hindi nagtataas ng sarili, mas nagiging malinaw ang kanyang pakikinig sa mga banayad na bulong ng Diyos sa kanyang puso. Mas nagiging bukas ang kalooban sa pagtanggap ng kanyang mga aral at gabay sa bawat sitwasyon na kinakaharap sa buhay. Hindi nahaharangan ng pride ang daloy ng pagpapala na nais ibuhos ng Diyos sa tamang panahon. Pagpapakumbaba ang nagiging daan upang maranasan ang tunay na lapit sa Kanya at ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sa mundong puno ng ingay at pagmamataas, nagiging mahirap mapansin ang presensya ng Diyos kung ang puso ay sarado at puno ng sariling kagustuhan. Kapag inuuna ang sariling hangarin, nawawala ang pagkakataon na marinig ang Kanyang malinaw na kalooban para sa buhay. Unti-unting napapalayo ang isang tao sa direksyon na inilaan ng Diyos para sa kanya mula pa sa simula, ngunit sa sandaling piliin ang magpakumbaba, nagiging maliwanag ang landas na dapat tahakin ng may pananampalataya. Mas nagiging payapa ang kalooban kapag ang Diyos ang nangunguna at hindi ang sariling kagustuhan. Sabi sa Biblia, "Draw near to God, and He will draw near to you," according to James 4 verse 8. Makikita sa talatang ito ang matibay na pangako ng Diyos sa sino mang lalapit sa Kanya nang may tunay na kababaang loob. Hindi Niya tinatanggihan ang taong tapat na naghahangad ng Kanyang presensya sa kanyang buhay. Ang pusong mapagkumbaba ay parang bukas na pintuan na handang tanggapin ang Kanyang biyaya at pag-ibig. Sa ganitong paraan, nagiging mas malalim at mas makabuluhan ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Sa bawat panalangin, mahalaga ang pagiging totoo at mapagkumbaba sa harap ng Panginoon sa bawat pagkakataon. Hindi kailangang magpakitang galing sa pananalita para lamang mapansin ng Diyos ang isang tao. Mas pinapahalagahan Niya ang pusong tapat at marunong yumuko sa Kanyang kapangyarihan at kalooban. Kahit simpleng panalangin ay nagiging makabuluhan kapag nagmumula sa malinis at mapagkumbabang damdamin. Nagiging mas epektibo ang pakikipag-usap sa Diyos kapag walang halong pagmamataas at may kasamang pananampalataya. Pagpapakumbaba ang nagiging pundasyon ng isang matatag at pangmatagalang relasyon sa Panginoon. Habang lumalalim ang ugaling ito, mas nagiging malinaw ang Kanyang presensya sa araw-araw na pamumuhay ng isang tao.
Mas nagiging handa ang isang tao na sumunod sa kanyang mga utos ng buong puso at walang pag-aalangan. Unti-unting nababago ang pananaw at nagiging mas makadiyos ang direksyon ng buhay sa paglipas ng panahon. Sa ganitong kalagayan, ang bawat hakbang ay ginagabayan ng kanyang walang hanggang pag-ibig at walang kapantay na biyaya. Ikalawa, ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng mas maraming pagpapala. Kapag ang puso ay marunong magpakumbaba, mas nagiging handa itong tumanggap ng mga biyayang nagmumula sa Diyos ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagiging hadlang ang pagmamataas sa pagdaloy ng kanyang kabutihan sa buhay ng isang tao. Mas nagiging maluwag ang kalooban sa pagtanggap ng tulong, biyaya at pagkakataon na ipinagkakaloob ng Panginoon. Ang isang mapagkumbabang puso ay parang sisidlan na laging handang punuin ng pagpapala mula sa langit. Sa ganitong kalagayan, mas nagiging bukas ang pintuan ng biyaya sa bawat aspeto ng buhay. Ang taong hindi mapagmataas ay hindi nagiging sarado sa mga bagong pagkakataon na dumarating sa kanyang landas. Mas natututo siyang magpasalamat kahit sa maliliit na bagay na natatanggap araw-araw. Nagiging mas magaan ang pakiramdam dahil walang bigat ng yabang na dinadala sa puso. Mas nagiging malinaw ang pagtingin sa mga biyayang dumarating kahit hindi inaasahan. Sa ganitong paraan, napapansin ang kabutihan ng Diyos sa mga simpleng pangyayari sa buhay. Sabi sa Biblia, God gives grace to the humble according to James 4 verse 6. Makikita sa talatang ito na ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay sa mga pusong marunong magpakumbaba. Hindi niya ipinagkakaloob ang kanyang grasya sa mga pusong puno ng pagmamataas. Ang kababang loob ang nagiging susi upang maranasan ang kanyang walang hanggang pagpapala. Habang lumalalim ang pagpapakumbaba, mas lumalawak ang biyayang natatanggap mula sa kanya. Sa araw-araw na pamumuhay, ang pagpapakumbaba ay nagiging dahilan upang mas mapansin ang kabutihan ng Diyos. Mas nagiging mapagpasalamat ang isang tao sa bawat biyayang natatanggap kahit gaano kaliit. Hindi nagiging mapili ang puso sa pagtanggap ng pagpapala dahil alam nitong lahat ay galing sa Panginoon. Mas nagiging kontento at payapa ang kalooban sa bawat sitwasyon na pinagdaraanan. Sa ganitong kalagayan, patuloy na dumadaloy ang biyaya sa buhay ng isang mapagkumbabang tao. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan kundi isang lakas na nagmumula sa pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng ugaling ito, mas nagiging handa ang isang tao sa pagtanggap ng mas malalaking pagpapala. Hindi lamang material na bagay ang naibibigay, kundi pati espiritual na pag-unlad. Mas nagiging malapit ang relasyon sa Diyos habang patuloy na nagpapakumbaba ang puso. Sa ganitong paraan, ang buhay ay napupuno ng biyaya na hindi kayang sukatin ng mundo. Ikatlo, ang pagpapakumbaba ay nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa puso. Ang pusong marunong magpakumbaba ay hindi madaling magulo ng mga problema at pagsubok na dumarating sa pang-araw-araw na buhay. Mas nagiging payapa ang kalooban dahil hindi nakasentro sa sariling kagustuhan ang pag-iisip kundi sa kalooban ng Diyos. Hindi agad nagagalit o nasasaktan kapag may hindi magandang nangyayari sa paligid at sa kapwa-tao. Mas pinipiling magtiwala sa plano ng Diyos kaysa ipilit ang sariling nais kahit hindi naaayon sa kanyang kalooban. Sa ganitong kalagayan, ang puso ay nananatiling tahimik at matatag sa gitna ng anumang sitwasyon na hinaharap. Kapag ang isang tao ay puno ng pagmamataas, madalas siyang nakakaramdam ng inggit at pagkabahala sa mga nangyayari sa buhay ng iba. Laging may paghahambing na nagaganap na nagdudulot ng hindi pagkakontento at kawalan ng kapayapaan sa sarili. Nagiging mabigat ang pakiramdam dahil sa patuloy na pagnanais na mapatunayan ang sariling halaga sa mata ng iba. Ngunit ang pagpapakumbaba ay unti-unting nag-aalis ng ganitong klaseng pasanin sa puso at isipan. Mas nagiging magaan ang buhay kapag walang dinadalang pride na kailangang ipaglaban sa bawat pagkakataon. Sabi sa Biblia, "Blessed are the meek for they shall inherit the earth," according to Matthew 5 verse 5. Ipinapakita ng talatang ito na ang mga taong mapagkumbaba ay pinagpapala ng Diyos sa kakaibang paraan na hindi nakikita ng lahat. Ang pagiging maamo at mababa ang loob ay nagdudulot ng kapayapaan na hindi kayang bilhin o sukatin ng anumang bagay sa mundo. Hindi nagiging magulo ang isip dahil ang puso ay nakatuon sa kabutihan at plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa ganitong paraan,
Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa loob at hindi sa panlabas na kalagayan ng tao. Sa araw-araw na pamumuhay, ang pagpapakumbaba ay nagiging sandigan laban sa stress, pag-aalala at matinding emosyon. Mas nagiging kalmado ang reaksyon sa mga hamon na dumarating kahit patila mahirap ang sitwasyon. Hindi agad pinapalaki ang problema dahil may matibay na tiwala sa gabay at tulong ng Diyos. Mas nagiging mahinahon sa pakikitungo sa kapwa kahit may hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo. Sa ganitong paraan, napapanatili ang katahimikan ng puso at isip kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa yaman, posisyon o tagumpay na inaalok ng mundo. Nagmumula ang kapayapaan sa pusong marunong magpakumbaba at buong pagtitiwalang umaasa sa Diyos. Habang lumalalim ang ganitong ugali, mas nagiging buo at matatag ang loob ng isang tao sa anumang hamon. Hindi basta-basta natitinag ng pagsubok ang kanyang pananampalataya dahil nakaugat sa Diyos ang kanyang puso. Sa ganitong kalagayan, ang buhay ay napupuno ng katahimikan at kapanatagan na nagmumula sa walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. Ika-4, ang pagpapakumbaba ay naglalayo sa iyo sa kasalanan. Ang pusong marunong magpakumbaba ay mas nagiging maingat sa bawat kilos at desisyon na ginagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mas nagiging sensitibo ang konsensya sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos at agad itong nakakaramdam ng pagkukulang. Hindi basta-basta nadadala ng tukso dahil may takot at paggalang sa Panginoon na nananatili sa kalooban. Mas pinipiling umiwas sa maling gawain kaysa ipilit ang sariling kagustuhan na maaaring magdala ng kapahamakan. Sa ganitong kalagayan, nagiging gabay ang pagpapakumbaba upang manatili sa tamang landas na itinuro ng Diyos. Ang pagmamataas ay kadalasang nagiging ugat ng maraming pagkakamali at pagkakasala sa buhay ng tao. Kapag ang isang tao ay nagtitiwala lamang sa sariling kakayahan, mas nagiging bulag siya sa kanyang mga kahinaan at limitasyon. Hindi niya napapansin ang mga maling hakbang dahil iniisip niyang tama ang lahat ng kanyang ginagawa. Unti-unting napapalayo ang loob sa Diyos dahil sa kakulangan ng kababaang loob at pagtanggap ng pagkakamali. Ngunit ang pagpapakumbaba ay nagbibigay liwanag upang makita ang tama at mali ng mas malinaw. Sabi sa Biblia, "Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall," according to Proverbs 16 verse 18. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagmamataas ay nagdadala sa tao sa kapahamakan at pagbagsak. Ang pusong mataas ay madaling madapa dahil hindi ito marunong makinig sa babala at paalala ng Diyos. Samantalang ang pusong mapagkumbaba ay mas bukas sa pagtanggap ng pagwawasto at gabay mula sa Panginoon. Sa ganitong paraan, mas naiiwasan ang mga desisyon na maaring magdala ng mas mabigat na problema sa hinaharap. Sa bawat tukso na dumarating, ang pagpapakumbaba ang nagiging pananggalang laban sa pagkakasala at maling pagpili. Mas nagiging handa ang isang tao na kilalanin ang kanyang kahinaan at humingi ng tulong sa Diyos sa oras ng pagsubok. Hindi niya ipinipilit ang sariling lakas, kundi umaasa sa kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon. Mas nagiging maingat sa mga sitwasyon na maaring magdala sa maling direksyon at kapahamakan. Sa ganitong paraan, napapanatili ang kalinisan ng puso at isipan sa kabila ng tukso sa paligid. Ang pagpapakumbaba ay nagtuturo ng patuloy na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos sa bawat pagkakamali. Kapag nagkamali, hindi nahihiyang aminin at ituwid ang pagkukulang sa harap ng Panginoon. Mas nagiging handa ang puso na magbago at sundin ang tama ayon sa kanyang kalooban. Unti-unting napapalapit muli sa Diyos sa bawat hakbang ng pagsunod at pagtitiwala. Sa ganitong kalagayan, ang buhay ay nagiging mas malinis, mas maayos at tunay na nakalulugod sa Kanya. Ika-5, ang pagpapakumbaba ay nagdudulot ng karunungan mula sa Diyos. Ang pusong mapagkumbaba ay mas handang matuto at tumanggap ng kaalaman na nagmumula sa Panginoon. Hindi ito sarado sa mga payo at aral na maaring magtuwid ng kanyang landas sa buhay. Mas nagiging bukas ang isipan sa mga katotohanang espiritual na hindi kayang maunawaan ng sariling talino lamang. Hindi ipinipilit ang sariling opinyon kapag may mas mataas na karunungan na dapat sundin. Sa ganitong kalagayan, ang isang tao ay patuloy na lumalago sa tamang pag-unawa. Ang pagmamataas ay nagiging hadlang sa pagpasok ng tunay na karunungan sa puso ng tao.
Kapag iniisip na sapat na ang sariling kaalaman, nawawala ang pagkakataon na matuto pa ng mas malalim na aral. Nagiging limitado ang pag-iisip dahil ayaw tumanggap ng ibang pananaw o gabay. Mas pinipili ang sariling desisyon kahit hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng isip sa mas mataas na karunungan. Sabi sa Biblia, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom, according to Proverbs 11 verse 2. Makikita sa talatang ito na ang tunay na karunungan ay kaakibat ng pagpapakumbaba. Hindi matatagpuan ang wastong pag-unawa sa pusong puno ng pagmamataas. Ang taong marunong yumuko ay mas natuturuan at ginagabayan ng Diyos sa bawat hakbang. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw ang direksyon ng buhay. Sa araw-araw na pamumuhay, ang pagpapakumbaba ay nagiging daan upang matuto mula sa karanasan at pagkakamali. Mas nagiging handa ang isang tao na tanggapin ang kanyang pagkukulang at itama ang mga ito. Hindi nahihiyang humingi ng payo sa mga taong may mas malalim na karanasan at pananampalataya. Mas pinapahalagahan ang paglago kaysa sa pagpapakita ng galing sa harap ng iba. Sa ganitong paraan, patuloy na nadaragdagan ng kaalaman at pag-unawa sa buhay. Ang karunungan na nagmumula sa Diyos ay hindi lamang para sa isip kundi para sa buong pagkatao. Nagbibigay ito ng tamang desisyon at malinaw na direksyon sa bawat sitwasyon. Habang lumalalim ang pagpapakumbaba, mas nagiging malinaw ang pagtingin sa katotohanan. Hindi madaling malinlang ng maling kaisipan o tukso ng mundo. Sa ganitong kalagayan, ang buhay ay nagiging mas matatag dahil ginagabayan ng karunungan mula sa Diyos. Ika-6, ang pagpapakumbaba ay nagpapalakas ng relasyon sa kapwa. Ang pusong mapagkumbaba ay mas marunong makinig at umunawa sa damdamin ng ibang tao sa mas malalim at makataong paraan. Hindi agad humuhusga, kundi nagbibigay ng sapat na panahon upang maipahayag ng iba ang kanilang saloobin ng walang takot. Mas nagiging maayos ang pakikitungo dahil walang halong pagmamataas sa kilos, pananalita at pag-uugali. Nagiging magaan ang samahan dahil may respeto at pagpapahalaga sa bawat isa sa anumang sitwasyon. Sa ganitong kalagayan, mas tumitibay ang ugnayan sa pamilya, kaibigan, at maging sa mga taong bagong nakikilala. Kapag ang isang tao ay puno ng pride, madalas nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at alitan sa mga relasyon. Laging nais na siya ang tama, kaya nagiging sarado sa opinyon at pananaw ng iba. Nagiging mahirap ang pakikipag-usap dahil kulang sa pakikinig at tunay na pag-unawa sa nararamdaman ng kapwa. Unti-unting nasisira ang tiwala dahil sa kakulangan ng kababaang loob at pagpapakumbaba. Ngunit ang pagpapakumbaba ay nagiging susi upang maibalik ang maayos at matibay na samahan. Sabi sa Biblia, "Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love," according to Ephesians 4 verse 2. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagpapakumbaba ay mahalaga sa pagpapanatili ng pagmamahalan at pagkakaisa sa isa't isa. Kasama ng kababaang loob ang pagiging mahinahon at mapagpasensya sa pakikitungo sa kapwa sa araw-araw. Nagiging mas matatag ang relasyon kapag may pag-unawa, pagtanggap at pagpapatawad sa isa't isa. Sa ganitong paraan, ang samahan ay nagiging puno ng pag-ibig at tunay na pagkakaisa na kinalulugdan ng Diyos. Sa araw-araw na pakikisalamuha, ang pagpapakumbaba ay nagiging daan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at sigalot. Mas pinipiling magpatawad kaysa magkimkim ng galit na maaring magpalala ng sitwasyon. Hindi pinapalaki ang maliit na problema dahil may kakayahang magpakumbaba at umunawa sa pinanggagalingan ng iba. Mas nagiging bukas ang komunikasyon sa pagitan ng bawat isa dahil may respeto sa opinyon ng kapwa. Sa ganitong paraan, napapanatili ang maayos, payapa at matibay na relasyon sa anumang pagsubok. Ang pagpapakumbaba ay nagtuturo ng tunay na pagmamahal na walang halong pagmamataas at pansariling interes. Mas inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sariling kagustuhan sa maraming pagkakataon. Nagiging mas handa ang isang tao na tumulong ng bukal sa loob at walang hinihintay na kapalit. Habang lumalalim ang ganitong ugali, mas nagiging makabuluhan at masaya ang mga relasyon sa buhay. Sa ganitong kalagayan, ang bawat samahan ay napupuno ng paggalang, malasakit at tunay na pag-ibig na mula sa Diyos. Ika-7, ang pagpapakumbaba ay nagdadala ng pagtaas mula sa Diyos. Ang taong marunong magpakumbaba
ay hindi naghahangad ng papuri o pagkilala mula sa ibang tao sa bawat ginagawa niya. Mas pinipili niyang gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita o pumapalakpak sa kanyang mga gawa. Hindi niya itinataas ang sarili, kundi hinahayaan ng Diyos ang magtaas sa kanya. Sa tamang panahon at pagkakataon, may kapanatagan sa puso dahil alam niyang ang Panginoon ang nakakakita ng lahat ng kanyang pagsisikap at katapatan. Sa ganitong kalagayan, ang tunay na pagtaas ay nagmumula sa Diyos at hindi lamang sa sariling kakayahan o lakas. Ang pagmamataas ay madalas nagdudulot ng pansamantalang tagumpay, ngunit hindi nagtatagal sa paglipas ng panahon. Kapag ang isang tao ay pilit itinataas ang sarili, madali rin siyang bumagsak kapag dumating ang pagsubok. Nagiging mahirap panatilihin ang posisyon kung walang kababaang loob na nagsisilbing pundasyon. Unti-unting nawawala ang respeto ng ibang tao dahil sa ugaling puno ng yabang at pagmamataas. Ngunit ang pagpapakumbaba ay naglalagay ng matibay at matatag na pundasyon para sa tunay na pag-angat sa buhay. Sabi sa Biblia, "Humble yourselves before the Lord and He will lift you up," according to James 4 verse 10. Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos mismo ang magtataas sa mga taong marunong magpakumbaba sa Kanyang harapan. Hindi kailangang ipilit ang sarili upang makamit ang tagumpay o pagkilala na hinahanap ng mundo. Ang Panginoon ang nagbibigay ng tamang pagkakataon at tamang oras para sa pag-angat ng buhay. Sa ganitong paraan, ang tagumpay ay nagiging mas matibay, makabuluhan, at may kasamang basbas mula sa Kanya. Sa pang-araw-araw na buhay, ang pagpapakumbaba ay nagtuturo ng pagtitiis at pagtitiwala sa proseso na inilaan ng Diyos. Hindi nagmamadali na makuha ang nais dahil may paniniwala na darating ang lahat sa tamang panahon. Mas pinipiling maging tapat sa maliliit na bagay bago pagkatiwalaan sa mas malalaki at mas mabibigat na responsibilidad. Nagiging disiplinado at responsable sa bawat gawain na ipinagkakatiwala sa Kanya. Sa ganitong paraan, unti-unting itinataas ng Diyos ang buhay ng isang tao ayon sa Kanyang kalooban. Ang pagpapakumbaba ay hindi nagpapababa ng halaga ng isang tao, kundi naglalapit sa Kanya sa tunay na kadakilaan sa mata ng Diyos. Mas nagiging kapani-paniwala at kapuri-puri ang isang tao kapag may kababaang loob sa kanyang puso at kilos. Hindi kailangang ipakita ang galing dahil kusa itong nakikita at kinikilala ng iba sa tamang panahon. Habang nananatiling mapagkumbaba, mas dumarami ang oportunidad na ipinagkakaloob ng Diyos ng hindi inaasahan. Sa ganitong kalagayan, ang pag-angat ay nagiging biyaya na may kasamang layunin, direksyon, at patuloy na pagpapala mula sa Panginoon. Ikawalo, ang pagpapakumbaba ay nagdadala ng tunay na karangalan mula sa Diyos. Ang pusong mapagkumbaba ay hindi naghahangad ng papuri o pagkilala mula sa mundo, na pansamantala lamang at madaling mawala. Mas pinipili nitong mamuhay ng tahimik, tapat, at may takot sa Diyos sa bawat gawain at desisyon. Hindi kailangan ipakita ang sariling kakayahan upang mapansin o hangaan ng ibang tao sa paligid. Ang tunay na karangalan ay hindi nakikita sa panlabas kundi sa pusong sumusunod at nagtitiwala sa Panginoon. Sa ganitong kalagayan, ang dangal na nagmumula sa Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa anumang papuri ng tao. Ang pagmamataas ay maaaring magdala ng pansamantalang paghanga mula sa iba, ngunit hindi ito nagtatagal sa paglipas ng panahon. Kapag ang isang tao ay umaasa lamang sa sariling galing, madali ring mawala ang respeto ng mga tao sa kanyang paligid. Nagiging mababaw ang tingin ng iba dahil kulang sa tunay na kababaang loob at pagiging totoo sa sarili. Hindi nagiging matibay ang reputasyon kapag ito ay itinayo sa pagmamataas at pansariling ambisyon. Ngunit ang pagpapakumbaba ay nagtatayo ng dangal na hindi madaling masira o mawala kahit dumaan ang maraming pagsubok. Sabi sa Biblia, "Humility comes before honor," according to Proverbs 18 verse 12. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na karangalan ay nauuna ang pagpapakumbaba bago ito ganap na matanggap. Hindi ibinibigay ng Diyos ang mataas na posisyon sa pusong puno ng pagmamataas at sariling kapurihan. Ang pusong marunong yumuko ang siyang itinataas, pinagpapala at pinaparangalan ng Panginoon. Sa ganitong paraan, ang dangal ay nagiging biyaya na may kasamang layunin, direksyon at kabuluhan sa buhay. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, ang pagpapakumbaba ay nagiging dahilan
upang igalang ng ibang tao ng kusang loob at hindi pilit. Hindi kailangang ipilit ang sarili upang makuha ang respeto ng kapwa dahil kusa itong ibinibigay. Mas nagiging totoo ang pakikitungo dahil walang halong pagpapanggap o pagmamataas sa kilos at salita. Mas napapansin ang kabutihan ng ugali kaysa sa ipinapakitang kakayahan o tagumpay sa buhay. Sa ganitong paraan ng karangalan ay nagmumula sa pagkatao at hindi sa panlabas na anyo o estado sa buhay. Ang pagpapakumbaba ay naglalapit sa isang tao sa puso ng Diyos at sa kanyang mga pangako na hindi nagbabago. Mas nagiging handa ang isang tao na tanggapin ang anumang ipagkaloob ng Panginoon ng may pasasalamat at pagtitiwala. Hindi nagiging mapaghangad sa papuri, kundi sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban sa bawat araw. Habang nananatiling mababa ang loob, mas dumarami ang biyayang dumarating kahit hindi inaasahan. Sa ganitong kalagayan, ang tunay na karangalan ay nagiging patunay ng pag-ibig, biyaya at presensya ng Diyos sa buhay ng tao. Sa bawat aral na napakinggan, isang paanyaya ang bumabalot sa puso upang mamuhay ng may tunay na pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Hindi man ito madaling landas, ngunit bawat hakbang ay may kasamang biyaya na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo. Ang pusong marunong yumuko ay pusong itinataas ng Panginoon sa tamang panahon at sa kanyang perpektong paraan. Sa gitna ng ingay ng mundo, ang kababaang loob ang nagiging ilaw na gumagabay sa tao, pabalik sa presensya ng Diyos. Ang bawat araw ay pagkakataon upang piliin ang landas na kinalulugdan ng Panginoon. Sabi sa Biblia, "Humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you in due time," according to 1 Peter 5 verse 6. Isang malinaw na paalala na ang Diyos ang siyang nagtataas sa mga pusong marunong magpakumbaba. Hindi kailangang ipilit ang sarili upang marating ang tagumpay na hinahangad. Ang tunay na pag-angat ay nagmumula sa kamay ng Panginoon na hindi kailanman nagkakamali. Sa kanyang oras, ang bawat sakripisyo at kababaang loob ay bibigyan ng kahulugan at gantimpala. Habang patuloy na pinipili ang pagpapakumbaba, mas nagiging malinaw ang layunin ng buhay na inilaan ng Diyos. Mas nagiging matatag ang pananampalataya kahit may mga pagsubok na dumaraan. Hindi natitinag ang puso dahil alam na ang Panginoon ang siyang kumikilos sa likod ng lahat. Mas nagiging payapa ang kalooban dahil wala nang kailangang patunayan sa mundo. Ang presensya ng Diyos ang nagiging sapat sa bawat sandali ng buhay. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Nawa ang bawat mensahe ay magsilbing gabay sa araw-araw na pamumuhay at magdala ng pagbabago sa puso at isipan. Patuloy na piliin ang kababaang loob kahit hindi ito nakikita o napapansin ng iba. Ang Diyos ay tapat na nakakakita ng lahat at siya ang magbibigay ng nararapat sa bawat isa. Sa kanyang presensya, matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay at walang hanggang kapayapaan. Ang buhay na may pagpapakumbaba ay buhay na puspos ng biyaya, pag-ibig, at walang hanggang gabay mula sa Panginoon.